Nakalabas na yung ating mga alagang kambing dito at maging yung ating mga alagang tupa. Dahil alas 10 na ng umaga at ito yung oras ng pagpalabas natin dito sa ating mga alaga. So ngayon ay nakatali lang sila dito sa labas ng ating kulungan. Yung pinakakulungan natin ay andito sa loob, yun yung may mga hagwire. At yung ating mga alaga dito ay nakalabas na, pinapakain na natin. Ito yung itsura ng lugar dito sa amin. Itong ating pinakakulungan talaga ay halos wala na tong damo. Kaya wala nang halos makain din dito yung ating mga alaga. Yung pinakakulungan ng ating mga 45 days na manok. Ito naman yung kulungan ng ating mga native na kambing at saka yung ating mga alagang tupa. Tapos doon naman sa kabila, doon naman yung kulungan ng ating mga bower na kambing. So, dati itong lupa ng aking mga lolo, ng aking lola, ito ay dating taniman ng niyog. At the same time ay may mga tanim din dito mga kalamansi. Tapos yun, ang karamihan dito talaga yung mga fruit bearing tree tulad na lansones at saka ng rambutan. Yung lolo ko talaga mahilig siya sa mga hayop. Dati dito may alaga kami mga baka, may alaga kami mga kalabaw, kambing. Tapos nangyari lang talaga dahil sa pangailangan noong unang panahon napagbili siya. Kaya ngayon yung mga tanim nila ng lolo ko ng mga fruit bearing tree yung nakatanim dito. At dahil kahit papaano naman ay may iniwang lupa yung aking lolo dito sa amin. Ito nga yung ating pinagtatalian ng ating mga alagang kambing at saka ito ating mga alagang tupa. Ito ay lupain pa ng aking lolo pero ito pinagbabahagi-bahagi na sa magkakapatid. Kaya ngayon nakikitali-tali lang muna tayo. Yung pinaka nandun talaga sa kulungan ng ating mga alaga, yun talaga yun sa atin. At ngayon ay kahit papaano naman ay nakakausap naman tayo na magtali dito sa lupa ng aking tita. Pero ito'y kabuang lupain pa rin ng aking lolo, ng aking mga lola na iniwan sa amin. Ang kabuang lapad dito ay nasa 1.5 hectares. Humigit kumulang 1.5 hectares. Tapos ngayon yung nandun na parte ay sa tita ko na pinakamatandang kapatid. Tapos ito yung parte ng aking tito na nag-iisang lalaki. Tapos ito yung sa amin. May parte pa dito yung lola ko kaso hindi ko pa alam kung saan dyan part. At dito nga tayo kahit papaano nakakapagtali-tali ng mga hayop natin. Dahil wala lang masyadong masisira na dito dahil malaki na yung mga puno ng ito, lansones, durian, meron pa rin ilang mga kalamansi, uloy, tapos mga saging. Yung mga saging na lang talaga, yung mga maliliit na saging yung kalimitang inaabot ng ating mga alaga dito. Yung aking tito ay may alaga ding kambing at ito, may alaga din silang isang baka. Yan, isang babae yan. Namatay lang yung anak niyan. Sayang. Tanda ko pa dati nung bata pa ako. Kasama ko ng papa ko dito talaga palagi. Nag-aalam kami ng kalabaw. Tanda ko dito may lublupan pa ng kalabaw. Tapos yun, kasama niya akong mag-alam. Masakay pa nga ako nun sa kalabaw eh. Kaya talaga simula pagkabata, dahil nga na-expose ako sa paghahayupan ng aking papa, dahil mahilig din yung papa ko sa pag-alaga ng hayop. Nung napunta ako ng Bohol, napag-alaga ako doon ng baka, kalabaw, kambing, manok. Binigyan ako ng lolo ko. At yun yung pinarami ko. Halos sa almost 3 years kong pag-stay sa Bohol, halos sa parami ko yung mga alaga ko na yun. At doon talaga ako nahilig sa pag-alaga. Yung mga panahon nga na yun, hindi pa talaga siya hilig eh. Parang dagdag trabaho pa nga sa akin dati yun. Tapos, ngayon ko lang din na-realize na ano pala yun, yun yung naging training ground ko para magustuhan din ang pag-alaga ng ganitong uri ng mga hayop. Dahil sa pag-alaga ng ganitong uri ng hayop, nakakaramdam ako ng nare-relax ka, natatanggal yung stress mo, tapos parang ang sarap sa pakiramdam kapag nanganak yung mga alaga mo, meron kayo inaalagaan. So ganun yung na-experience ko dito sa pag-aalaga natin ng iba't ibang klase ng hayop tulad ng kambing, tupa, manok. Yan, may mga pabo na rin tayo. Tapos may
45 days pa nga tayo. So ngayon titignan muna natin yung ating mga alagang 45 days na mga sisiw at kakamusta natin kung okay pa ba sila. So ito yung pinaka itsura ng aming lugar dito. Ito yung ating bahay, yung farmhouse. So hindi pa nga tapos yan, no? Tapos yung ating mga pabo nandito. Yan, ito yung ating itsura ng kulungan ng ating mga kambing. At andito sa gitna yung kulungan ng ating mga 45 days. Tapos poster ng tarp ng battlecock. Yan, tingnan natin muna yung ating mga alagang 45 days na manok. Check natin kung okay pa ba sila. So itong ating mga sisiw dito ng 45 days manok ay mag 3 days na sila. So far so good. Wala pa naman tayong mortality, no? Nag-improvise na din tayo para yung init ay hindi kalat-kalat. So goods naman yung mga sisiw natin, hiwalay-hiwalay naman sila, hindi naman sila tutupukan sa tabihan. Indication yun na okay lang yung init na nakukuha nila. Hindi rin sila masyado naiinitan dahil hindi naman sila hinihingal. So baguhan pa lang tayo din sa pag-aalaga ng 45 days na mga manok o itong mga broiler chicken natin. Kaya wala pa akong masyadong ideya or information, talagang aral-aral muna. Kaya din hindi tayo nagdami muna ng nalagaan dahil tulad nga sabi ko sa inyo, babaguhan pa lang tayo, wala pa tayong ideya sa pag-alaga ng broiler na mga manok. So ito yung chick booster na pinapakain natin. So almost 1 to 15 days natin ata papakain yan. Tapos after nun ay ibang feeds na ipapakain natin. So sa 120 heads natin ng mga manok, mayroon pa doon pa sobra na 4. So nabot lahat ito ng 124 heads. At ngayon naman ay wala pang mortality simula nung dumating ito sa atin. At nilagay natin dito sa broodingan. Wala pang mortality. Ang ginagamit natin na painumin ay ito yung Primoxil powder ng Battlecock. So prevention is better than cure. Nagpapapreventa tayo, gumagamit tayo ng Primoxil para maiwasan yung pagkakasakit nila, sipon, halak, ganyan, o magkasakit sila. Tapos tuwing hapon pinapalitan natin yan. Nilalagyan naman natin ng Bitmin Pro powder ng Battlecock. So ang Bitmin Pro ay meron na siyang vitamin, multivitamin, minerals, probiotics, at meron na rin siyang electrolytes na nakakatulong para sa sigla ng ating mga alaga. Yung electrolytes ay para palaging gising, palaging malakas, maliksi yung ating mga sisiw. So almost 7 days nating i-brooding sila dito sa broodingan natin. Tapos tsaka natin tatanggalin, pwede natin tanggalin yung karton at kahit papaano ay makahinga-hinga sila dito kasi syempre ang mga 45 days na manok sa pagkakalam ko lang ay hindi din maganda ang sobrang init. So ngayon punta naman tayo sa ating mga alagang bower na kambing. So dito sa ating farm medyo marami na tayong alaga, no? Kaya halos kailangang doble trabaho tayo dito, doble kayod kasi mas dumadami na yung trabaho natin. At syempre sa pagdami ng trabaho natin ay mahirap, nakapagod. Samahan mo pa ng nagblog tayo, kailangan pa mag-edit. So ngayon nandito tayo sa ating kulungan ng ating mga bower na kambing. So itong mga bower natin na kambing dito ay meron tayong ilang piraso dito na mga pure breed. Yung ating back na sikengko ay pure breed. Itong ating painted dappled ay pure breed. Itong ating red bower ay pure breed. Tapos yung ating blackhead bower ay pure breed. So wala pa tayo ditong full blood ng mga alagang kambing. More on pure breed muna tayo. Kasi hindi pa natin kaya mag-afford ng mga full blood na kambing. So utay-utay lang natin papadamin itong ating mga alaga. So itong mga ito ay kakatapos lang natin pakainin ng kanilang
almusal o umagahan. Ang kanilang pinaka-almusal dito ay itong feeds. Nilako lang natin ng konting darak. 50-50, 50% feeds, 50% darak. Ang pinapakain natin na feeds dito sa ating mga alaga ay yung dairy cattle concentrate ng SEDC feeds. Tapos nagalak lang tayo dyan ng darak ng bigas. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyong lugar, kung anong, basta yung rice bran sa English. Yun yung darak. Tapos pagkatapos natin magpakain ng wet feeding ay ito namang daon ng napier yung ibibigay natin dito sa ating mga alaga. So ganito yung ginagawa natin dito sa ating mga alaga. Ito yung mga pure breed natin bower na kambing. Hindi natin sila pinapalabas unlike dun sa ating mga native na kambing at saka sa ating mga alagang tupa. Yan, pawisan na tayo. Medyo nagpapawisan na tayo. Marami na rin kasi tayong nagawa. Kaya na pa tayong maaga dito sa ating farm. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa pagdami ng alaga mo, kailangan doble yung sipag na gagawin mo. Kung ikay pumapunta sa farm mo ng alas 7, dapat alas 5 nandun ka na sa farm mo para patignan mo yung mga alaga mo. Talagang sa pagnenegosyo ng ganitong uri ng mga hayop ay kailangan mo ng konting diskarte, sipag, tiyaga para yung yung pag-aalaga kasi ng mga ganitong uri ng hayop ay hindi agad magbibigay sa iyo ng kita o income. Kailangan mo munang tiyagain, kailangan mo munang ibigay yung 100% na pag-aalaga mo, enable for you to get your desired income para makuha mo yung gusto mong income. Lalo na sa kambing, medyo matagal talaga yung return of investment. At yun nga, tulad nga sabi ko sa inyo, hindi pa naman natatapos dito sa mga pure breed nating alaga yung gusto kong ma-meet o yung goal natin. Yung pinaka goal talaga natin is mapaganda yung kanilang genetics, makapag-alaga din tayo ng mga full blood kasi syempre mas malaki yung kitaan in a short period of time natin maibebenta yung mga full blood na kambing unlike sa mga native or unlike sa mga pure breed. Sa pure breed medyo mataas-taas na pero kung full blood yung alaga natin mas dodoble. So yun yung kagandahan kapag full blood yung ating mga alaga. So yan, medyo naging mahaba-haba na yung kwentuhan natin ngayong vlog natin sa video natin na ito. Kaya kung pwede naman po ay kung nagustuhan niyo itong vlog na to ay paki-subscribe na rin nitong ating YouTube channel. Paki-like and share at kung meron kayong gustong i-comment sa ating comment section ay feel free to comment. At syempre po, paki-follow na nga rin pala po ako sa aking Facebook page. Yan, meron na tayong 130k followers sa ating Facebook page at almost 5k followers sa ating TikTok account. So maraming salamat po sa inyo at sana po ipatuloy nyo pa rin ako suportahan dito sa ating ginagawa na buhay probinsya na binabahagi ko yung aking karanasan sa pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop. So this is your Millennial Farmer, ang Hilawan Adventure at hanggang sa muli. Paalam.